Yung feeling na lahat na nagawa mong tama, kayang-kayang takpan ng isang pagkakamali. Yung lahat ng ginagawa mo tama, pero kapag nagkakaroon ka ng isang pagkakamali, kayang-kayang takpan lahat ng mga tamang nagawa mo. Yung baka bang hindi nila nakikita yung mga tamang nagawa mo kapag nagkamali ka ng isang beses. The life was really unfair. Hindi ko alam kung bakit ganun. Na para bang kapag gumawa ka ng isang pagkakamali, wala ka ng ambag sa lahat ng bagay. Parang lahat na lang ng ginagawa mo mali, di ba? Mga ganun. Na parang hindi ka mala nagkaroon ng kahit konting ambag. Hindi ka mala nagkaroon ng kahit konting tulong sa pamilya mo. Ganun yung tingin nila sa'yo. Yung para bang 50% ng halaga mo sa pamilya mo nawala dahil sa isang pagkakamali na gawa mo. Pag tutulong-tulungan ka nila, aatakihin ka nila hanggat sa makakaya nila. I-stressin ka nila, tatagkalin nila yung halaga mo hanggat kaya nila. Hindi to sa pagiging uwiya, it is the reality ng buhay. Ito yung totoong nangyayari sa totoong buhay. Oo, tama na pagsabihin natin yung mas nakakabunso sa atin kasi mas nakakapanganay tayo sa kanila. Pero dumipindi tayo sa sitwasyon, dumipindi tayo sa kung ano totoong nangyayari. Kailangan nating alamin yung nangyayari bago natin pagsabihan kasi hindi natin hawak o hindi natin makokontrol yung sitwasyon. Minsan kasi banat na lang tayo ng banat, atake na lang tayo ng atake sa mas nakakabunso sa atin. Pero hindi naman natin alam yung totoong nangyari. Hindi natin alam yung sitwasyon na meron sila, di ba? Tapos kapag sumagot kami, ano sasabihin nyo? Wala kaming galang? Ma-attitude kami? Di ba? Ang hindi mo kunong makinig, walang pakukuunan? Halos lahat naman ng ginagawa namin tama Wala naman perfectong tao di ba? Kahit kayo mas nakakatanda, aminin nyo, nagkakamali din kayo. Nagkakaroon din kayo ng sitwasyon na meron kami. Yan, totoo lang, hindi naman attitude ang tawag dun Mas pinipili namin maging tahimik na lang. Mas pinipili namin huwag magsalita. Kasi kapag nagsalita kami, nagkamali kami ng konti, dun nyo kami aatake ng sobra. Dun nyo kami pagtutulong-tulungan hanggang sa masira kami. Siyempre dahil wala namang perfectong tao, mapipilitan kami sumagot. Kapag sumagot kami, dun kayo magagalit na magagalit. Ang mangyayari kapag sumagot kami, ang sasabihin nyo mataas ang ego namin, ma-attitude kami. Tapos yun, magsisimula na. Doon na kami babagsak. Doon na kami mawawala ng tiwala sa sarili namin. Na mas pipiliin na lang namin manahimik, mas pipiliin na lang namin huwag magsalita para hindi kayo magalit. Kasi wala namang perfectong tao Kung kayo yung mga panganay, kung kayo yung mas nakakatanda sa amin, nagkakamali rin. Kami pa kaya mga mas bunso na mas murang utak sa inyo. Na mas prone sa mga pagkakamali o magkamali. Tapos kapag sumagot kami, mababasa, maririnig ng mga magulang natin. Syempre, mas kakampihan nila kayo mas nakakapanganay. Kasi alam nila na mas tama kayo. Kaya hindi kami yung kakampihan. Kasi ang mga magulang, karamihan sa mga magulang, one-sided yan Ang mas titingnan nila, yung mas nakakapanganay. Kasi mas tama yun palagi sa paningin nila. Pero yung bunso, hindi pakikinggan. Kasi ang tingin nila sa bunso, laging mali. Kasi laging sumasagot. Pero yung bunso, sa totoo lang, nagpapaliwanag lang naman yung mga bunso. Mas nakakabunso. Nagpapaliwanag lang naman, sinasabi nila kung ano yung side nila. Ako din naman kasi nakakapanganay din ako. May mas nakakabunso pa rin sa akin. Pero may mga pagkakataon na hindi kami nagkakaintindihan. Hindi ko naiintindihan yung mga bagay na meron siya, yung mga sitwasyon na meron siya. Pilit kong iniintindi. Iniintindi kung ano yung sitwasyon niya. At syempre ang mahalaga, iniintindi kung ano yung nararamdaman niya. Kasi karamihan sa mga magkakapatid, hindi iniintindi yung mas nakakabunso sa kanila. Hindi iniintindi yung nararamdaman. Alam niyo yun? Na wala silang pakialam kundi itama yung mas nakakabunso sa kanila. Okay sa akin kung itatama ko kasi mali ako Pero depende sa pagkakamali ko. Kasi kung itatama nyo ako sa mga pagkakamali ko na hindi naman talaga ako sobrang mali, syempre magre-react ako nun. Ipapaliwanag ko kung ano yung side ko. Di ba kahit sino naman, kung hindi ka naman talagang mali, pero ang nangyayari, hindi nila naiintindihan. Ang tawag nila sa nagiging ugali mo sa pagpaliwanag mo bastos, nagiging bastos ka na, wala ka ng pagkakoonan, yung mga tawag nila sa'yo, sumasagot ka, pinapaliwanag mo lang naman yung side mo, gusto mong maging malinaw yung side mo. Ang nangyayari kasi kapag gumawa ka ng sobrang daming tama at nagagawa ka ng isang pagkakamali, burado na lahat ng nagawa mong tama, di ba? Ang point ko po dito ay intindihin nyo kami bago nyo kami husgahan. Intindihin nyo yung sitwasyon na meron kami. Intindihin nyo kung ano ba yung mga pagkakamali na tinatama nyo sa amin. Intindihin nyo kung sobrang mali ba kami. Intindihin nyo kung gaano ba kasama yung ginawa namin. Kasi wala namang perfectong tao lahat tayo nagkakamali. Lalong-lalo na sa amin na mas nakakabunso na binabalance sa amin yung sitwasyon. Kasi nga ang nangyayari kapag sumasagot kami ng biglaan, sasabihin namin yung sides namin, ang gagawin nyo, sasabihin nyo kami ng bastos. O hindi nyo tatanggapin yung mga explanations namin kasi nga bastos na kami sa paningin nyo. Kaya pati ang magulang ganyan na rin yung tawag sa amin, masama na kami. We had to think to this reality. And also, you had to open your eyes to this kind of problem kasi hindi to biro Usapang pamilya to, usapang bunso sa kapanganay, usapang pamilya. And yun lang, sana maintindihan nyo ko kasi kami naman mga bunso, pinipilit namin maging maayos May mga bagay lang talaga kami na nasasabi kapag hindi na namin control yung pag-iisip namin. Sobrang sama na ng loob namin kasi ang tingin nyo nga sa amin bastos na. Yun lang po, sana maintindihan nyo ko.